malungkot sila, believe me, sinabi ko yan kahapon, na umiikot na ang puwet nili sa batas. Ipasukan natin sa kanila ang pera ng bayan. Yes. Kailangan mabawi natin this time ang mga ninakaw nila. Hindi pwede na walang managot. Eto si VP Sara. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Yo. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Unado na agad ni VP Sara. Ano talaga yan eh, yung kamay na bakal. Ikaw Ayan, may eto ginawa pa. Talaga namang matatakot. na Dito sa mga bitaw na to ni VP Sara. pangurakot, malis ka na dyan. Yun. Ganon. Ganon. Hindi siya dapat patawarin. Yun. Hindi siya dapat pinapabayaan. Yes, At dapat. hindi siya dapat na hindi pinapansin. Yun. Na kumbaga parang wala lang. Ganun nga. Dapat pag merong nangyari, palitan nyo yan. Ang edge ko is Ayan, yung ito kakayahan pa. ko na gumawa ng mga mahirap na Pag bagay. hinigat talaga, kakabahan talaga. Hindi mo ako madaling matakot eh. Tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. Proven. Parang sa Nakita na yan akin, kay hindi VP ako Sara. magre-resign. Kung meron kayong impeachment, Yun. edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga Yes, tao. Kasi pinakamadaming tiwala nila yung bumoto dyan binigay sa nila sa kasaysayan ng akin. Yung itim Pilipinas. naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa Yun. administrasyon. Itim tayo, mag-iitim na tayo. Itim na tayo sa susunod na mga vlog. Dahil yun yung nararamdaman ko eh. Yes, itim na pala ang kulay eh. Nagluluksa. May green pa naman ako Bakit nakahanda. umabot na sa ganito yung bayan natin. And nagluluksa dahil napakadilim. Yes, totoo. Noong nakikita kong kinabukasan natin True. sa Ay, administrasyon. dapat di na magtagal yan, DP. Ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Yun. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at Yun. makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. So ayan na nga, sino ba naman ang hindi talaga kakabahan at matatakot dito sa mga bitaw na to ni VP Sara? Una pa lang, sabi niya, hindi pwedeng walang mananagot. Kaya yung kukunin kong Vice President, siya yung bahala sa ganyan. So ibig sabihin, may alam to sa batas, baka Marcoleta na nga to or Attorney Vic, pwedeng ganyan. Basta attorney to or basta matapang din to. Pwede rin si Attorney Rowena Guanzon, di ba? Magaling din. Basta yung mga attorney na na malalapit kay VP Sara na mga sumusuporta sa kanya, isa sa mga yan. Out na dyan si Amy saka si Robin saka si Bongo. Medyo hindi nila kaya yun eh. Kung ganyan yung bitaw ni VP Sara na siya yung hahabol dun sa mga dapat managot. Malabo na sila dyan. Tapos ito pa, sabi niya, ang tanong kasi sa kanya dyan parang, paano mo susolusyonan yung corruption? Yan, sabi niya, kamay na bakal talaga. Isang pagkakamali, one shot lang, alis ka na dyan. Walang kahit na anong usapan. Pag nagloko ka, tanggal ka na kagad sa pwesto. Ganun PRRD yan eh. Ganun si PRRD din, di ba? Tapos yung sabi pa niya na hindi siya magsusorry kasi hindi naman, bakit siya magsusorry doon sa mga sinabi niya kay BBM? Sila nga hindi nagsorry sa mga ginawa sa kanya. O, di ba? Tapos sabi niya, hindi rin siya mag-resign kasi yung mga tao naman talaga naglagay sa kanya sa pwesto na yun eh. I-impeach niyo kung gusto niyo. O, di ba? Tapos sabi niya pa, yung itim na kulay ay syempre nagluluksa at saka protesta kasi nga talagang nakikita niya na napakadilim ng landas sa tinatahak ng Pilipinas dito sa panahon na to ni BBM. So, tama to. Ito pa, may mahaba pa tayong video ni VP Sara. Hindi pwede na walang managot. Yes. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot Siguradong sa mga malupit yun. gumawa ng mali Matapang din sa bayan. sigurado yun. Para ako, Baka si nakatutok Marcoleta, ako si sa Atty. trabaho Vic, ng si Presidente. Atty. Rowena, Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal yun. sa mga Diyan takot ang lahat sa kamay na nasa bakal na ilalim. yan. Hindi mo palalampasin. Yes. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan Yun. kagad. Dapat ganun. Hindi na yung Di pag-uusapan katulad pa, ngayon. itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one Yan ang shot gusto lang. ng mga tao. Yan nga yung gustuhan kay PRRD Ikaw may din ginawa eh. na pangmurakot, malis ka na dyan. Yun. Ganon. Hindi siya Lumalabas dapat ang pagkamaldita ni Inday talaga. patawarin, Yes, hindi siya hindi dapat talaga. pinapabayaan, at hindi siya dapat na
hindi pinapansin. Yun. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, palitan nyo yan. Ang edge ko is yung Eto kakayahan pa. ko na gumawa ng Ay, mga eto pa, mahirap na oh. bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Yes, nakita nga. Tatay ko nga, Bumulusog din si mag-isa eh. President Duterte, Pumaharap pero hindi mag-isa. natatakot sa Oh. kanya. Sinasabi rin niya ni Hindi PRRD. mo ako, madaling mapasunod. Dapat, yan ang presidente Hindi natin. mo ako Dapat. madalas sa... Tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa Yes, ganun eh. subok yan. So subok. yun talaga yung kapasidad ko. Yung competency ko. Ganyan dapat ang Kaya ko presidente. gumawa Hindi ng ba mga nga? mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Hindi nga sila nag-apologize Eto, oh. sa ginawa nila sa akin. Yes. Documented ang Grabe, mga oh. threats Eto sa pa, oh. akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa Yes, impeachment true. nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. Yes. So, hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin. Yun. Dahil documented yung threats namin. Hindi na ako takot. Kasi Ayan, eto. kasama na yun Katulad ni sa PRRD, hindi takot. decision ko na posibleng gagawin sa akin. Yes. In fact, sinabi na nga sa Matagal akin na yan noon na titigilan meron naman noon. talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun eh, kumbaga kalakip na yun Yes, sa desisyon kasama na yun. na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko eh. So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president, pero matatakot akong Yes, true. Galing. patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi Yun, nga the sabi, best yun, sabi the ng best. Diyos, di ba? Magplano man ang tao, True. pero ako pa rin ang masusunod. Galing. So, nagplano ako. Bahala na si Lord. Nagplano ako, natatakbo Kalooban niya, akong di ba? Pangulo. Naku, Sinunod ano ka ko na, binasbasan kung ka ano na yung ni hinihingi Lord. ng taong Bibi. bayan. Diyos na Sa'yo ang talaga bahala yan. kung ano yung mangyayari sa susunod. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Yes. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao. Kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Yes. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta Itim tayo, laban mag-iitim na sa tayo ngayon. administrasyon ni More on itim na tayo. BBM. Itim. Dahil Bakit nga ba pula? yun yung nararamdaman ko eh. Nagluluksa dahil bakit PRRD umabot na pula sa si ganito PRRD eh. Kaya yung pula bayan po. natin. And nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan Yes, natin true. sa administrasyon Totoo yan, ni BBM. totoo yan. Ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Yun. Ang para sa Para ka akin sa bayan. ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. So ayun na nga, ito talaga yung napapansin ko dito. Basta't basta't may interview sa BP Sara, basta't magsalita si BP Sara, talaga namang umiikot ang puwit ng mga taga Malacanang, lalo na si BBM at si Lisa, pati si Tamba. Kasi alam nila yung ginawa nila eh. Katulad dito, yung mga bitaw ni BP Sara, ganun na ganun kay PRRD, mas malupit pa kay PRRD. Sabi niya, hindi pwedeng walang mananagot. Kaya nga sabi ni Maharlika, ipasukan natin lahat ng ninakaw nila. So talagang kakabahan sila. Ngayon pa nga lang eh. Talagang nag-iisip na yung mga tao yan kasi malapit na nga naman eh. At saka ang galing, ginulat niya lahat. Buong mundo, kinukuha rin niya sa ibang bansa, balita rin niya sa ibang bansa yung pag-declare niya na yan. At talagang magaling, malupit. Kita mo yan, nagkakagulo sila ngayon. Nag-iisip na sila kung paano ba to, paano pag si BP Sara nga naman ay talagang panalo to eh. Ang talo na nga lang nito ay kung talagang magtagumpay sila sa mga impeachment na yan. Pero binasbasan na yan ni Lord kasi binibigay naman niya lahat eh. Parang hindi na nga siya nagde-decide para sa sarili niya kasiyahan eh. Kung ano yung gusto ng taong bayan at yung kalooban ni Lord, yun na lang yung susundin niya. Yung mga ganun, may basbas na yan pagka ganun.
Tapos yun nga, kamay na bakal, yun ang gusto ng mga Pilipino, yung sinasabi nila at sinisira nila kay PRRD. Ako, hindi yan, ng mga tao. Gusto nila yung ganyang presidente, tapos hindi takot na mategi. Sabi nga ni PRRD, kung takot kang mamatay, ay wag kang tumakbong presidente. O, di ba? Gano'n yan, tatak Duterte, di ba? Tutuwa talaga ako sa mga sinasabi ni BP Sara. Tapos sabi niya, bakit ako mag-resign? Tama naman, ba't ka mag-resign eh? Nilagay ka dyan ng mga tao, sobrang dami nang bumoto sa'yo, tapos mag-resign ka. Aba, galing naman nila, di ba? Tapos sabi pa niya, yung itim nga, kasi nga parang protesta, sa pinagluluksa siya dun sa madilim ang talagang direksyon ng Pilipinas dito sa admin natin ni BBM. May totoo naman talaga. Talagang napakadilim at pabulusok na nga talaga eh. Kaya dapat ikaw na talaga. Kung pwede lang mas maaga pa. Pero ngayong taon to marami pang mangyayari. Mas maganda nag-declare ka dyan dahil sa'yo naman talaga yan eh. Tapos yung sinasabi niya na bakit, sabi nung iba dapat daw mag-sorry sa mga, di ba nagmura nga yan, tapos yung mga sinabi niya na ganito, ganyan, pag natinegi ako, tigayin nyo rin, ganyan. Yung mga pahayag na ganyan ni Pipi Sara, nung galit na galit siya. Hindi siya mag-sorry kasi nga, hindi yan magsasalta ng walang ilalabas na katotohanan si BP Sara, o di ba? Tapos sabi pa nga niya yung yung consistency, talagang yung, ba tawag niya doon? Yung core niya parang gumawa ng mahirap na bagay. Parang yung mahirap na bagay talagang tinatayuan ko. O yan, di ba? At saka hindi siya madaling mapasunod. Yan dapat. Yan talaga ang pang-presidente. Hindi madaling mapasunod, hindi madaling matakot. Kahit mag-isa lang humaharap. Kita naman natin, subok natin yan. Proven kay BP Sara kasi nga mag-isa lang siya sa Congress, mag-isa lang siya sa Senate. Kasi ayun yung may madamay na iba. Yun yung ako na lang ang sasalo. So, ibig sabihin, totoo talaga. Kita mo yung mga bitaw ni BP Sara. Talagang tuwan-tuwa ako sa mga sinasabi niya. Kasi nga, yan yung tatak Duterte na talagang nakita at napatunayan nila sa mga tao. Kaya mahal na mahal sila ng mga tao, di ba? Kasama na tayo dyan. Kahit anong sira, kahit ano pang sabihin nyo na kung anik-anik, hindi na yan tatago sa mga DDS, sa mga nakakakita, sa mga nakakaunawa. Alam na mga tao na sinisiraan nyo lang si BP Sara at ang mga Duterte. Sabi nga basta may nagsabi nito, sino nga, nakalimutan ko yung nagsabi na, ibinigay si PRRD para mamulat ang mga tao. Nangyari ang lahat na yan dahil may reason. Tapos ito ngayon, ibinibigay sa atin si BP Sara para ayusin naman niya. Kung si PRRD ang nagmulat, pinakita niya na ganito, ganyan, pwede palang ganyan, dapat pala ganito. Si BP Sara ngayon, dito sa kadiliman na to, siya naman ang aayos. O, diba? Parang, plano talaga ni Lord yung nangyayari. So, maging grateful na lang tayo at patuloy tayong manalangin na ingatan si BP Sara. Kasi parang, siya talaga yung pag-asa natin sa Pilipinas na maayos pa itong lumulubog na sa kumunoy na Pilipinas.